tinatanggap. Bisita po natin sa online ay salamat sa panalangin na makadalo sa through online, especially sa mga kapatid o mga membro ng simbahan pong ito ay kagalakan at pagpapala sa inyo. Isa sa napakinggan po namin sa conference kahapon sa tinatawag na family worship is about the catechism sa loob ng simbahan, which is sa atin Bible study yun, no? Sa mga Puritan is a family worship, right? So ibig lang sabihin binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos either sa pamilya or sa simbahan. Kasi ang katanungan po doon, ano ba ang mahalaga sa iyo, ang ministry or family? Which is ang sinagot ng mga pastor ay pamilya. Dahil bago ka nagpastor ay may pamilya ka na. Bago ka naging Kristiyano ay pamilya ka na. So ibig sabihin, naunang pamilya. So, ibig lang sabihin lang nun ay bigyan ng importansya ang family. Hindi pa pwedeng 50-50 dahil hindi mo magagawa yun. Or either 60-40. Depende sa available ng tao dahil ang pinag-usapan doon ay yung business o yung tawag nun, busy yung pastor. Kaya ang sagot doon, magandang sagot ay plurality of elders. Ibig lang sabihin, para yung oras ng pastor ay ma-maintain or ma-balance, ay may mga leaders na kung saan ay ibinibigay sa kanila yung mga ibang gawain. It's a good thing na naiparating ng yung pananaw ng reform faith doon sa conference kong yun. Salamat sa Diyos na kami po ay nagpapasalamat sapagkat na na-remind ulit. Kaya umpisahan po natin muli yung Bible study or family worship sa tahanan po natin. Amen. Dahil yung salita ng Diyos ay malaki ang parte sa buhay ng Kristiyano kahit hindi mga Kristiyano. Kaya ang ating magiging topic is the role of the Word of God sa buhay ng Kristiyano. Okay? Kaya buksan natin ang ating text sa pungpung ito, again, in James chapter 1, verse 19 hanggang verse 27. Hanggang verse 21 yung nabasa po natin. So, ituloy po natin from verse 22 hanggang verse 27. Nabasa na po natin yung 19 to 21. So sabi po dito in verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. Verse 25, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Verse 26, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Religion that is pure and undefiled before God, the Father, is to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world. Yun po yung salita ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Muli o Diyos, kami po ay humihingi ng tulong ng banal na Espiritu na bigyan po kami ng pangunawa sa mga nabasa po namin na kung saan
ay paparating po ito through the sermon o messages na ito po ay mayroong kapaliwanagan sa bawat isa po sa amin. Naway niyakapin namin po ito at gawin po namin po ito dahil ang salita mo ay katotohanan at maraming mga pangako na dala-dala po nito at magbibigay po sa amin ng gabay sa buhay po namin bilang mga mananampalataya. Kaya o Diyos, biyahin niyo po kami ng pusong magpakumbaba sa oras po ito. Awin niyo po ang lahat ng mga bagay na nagiging storbo sa aming pakikinig. Bigyan niyo po kami o Diyos ng masayang pakikinig. Awin niyo po yung mga bagay na kung saan aantukin ang makikinig. Salamat po Diyos sa oras na ito. Kung dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, tayo po ay magkakaroon ng konting recap dahil baka kasi nakalimutan na natin yung mga unang pinag-aralan natin. Bagamat nasa first chapter pa lamang po tayo. So, balikan po natin dahil ito po ay magbibigay po sa atin ng karunungan na makaalalahanan tayo sa mga bagay na nakaraan. Sa unang chapter, which is the chapter 1 ng ating pinag-aaralan, si James ay tinuruan po tayo kung paano lumago spiritually ang mga Kristiyano at paano mag-mature ang isang Kristiyano. Right? Maraming paraan para ang mga Kristiyano ay lumago. No? Hindi lamang po yung alam po natin ang salita ng Diyos. Sapat na po sa atin po yun. Is that enough para ikaw ay lumago? Well, that is the primary means para lumago ang Kristiyano is knowing the Word of God, studying the Word of God. E paano yung application po nito na sinasabi that there is temptation, there is a problem. So, with that, ay mayroong tatlo na tayo po ay nadaanan sa ating pag-aaral is, una is yung trying and testing in our faith. Isa po yan na paraan para ang Kristiyano po ay lumago po siya. Kaya kawawa ka kapag ang Kristiyano ay hindi nakasubok ng problema. Hindi na-trial ang kanyang faith. Kawawa ka dahil baka mamaya akala mo malakas ka pero palo pagdating at napalayo pa ang pagdating ng Panginoon. At dadaan ka pa pala sa maraming bagay. So, hindi mo napaghandaan. While bagong Kristiyano pa lang, may mga trials na it means ay ikaw ay palago ng palago. Di ba? Kaya sabi nga, matibay ang pananampalataya kapag ito ay dumaan sa pagsubok. So ay sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 7, alam naman po natin that the trial of your faith being much more precious than gold. Mas mayaman yung pananampalataya din natin. Mas precious yung faith natin. Sa'yo na lahat, basta meron akong pananampalataya. Yun yung dalangin po natin pala palagi. Na hindi magmaliw yung pananampalataya po natin, hindi lumit yung pananampalataya po natin. So, yun po. Yung pangalawa is yung temptation. Temptation, kailangan din natin po yun. Temptation, para masubok yung ating pananampalataya po natin. So, every time we say no in our temptation, ay biglang sabihin, tayo po ay nagtatagumpay. We are overcoming temptation mature spiritually, and of course, kaya natin napagtagumpayan po yan because of the grace of God or the power of God. Lahat naman po yan ay nakaugat sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Dahil hindi na natin kayang sawayin, pigilin ang mga bagay na yan. Dahil ang nature ng
pagkatao po natin talagang doon pabagsak. Kaya kawawa ang tao na hindi niya makilala ang Diyos o si Kristo bilang tagapagligtas dahil mas ano pa siya, mas lalala pa ang kanyang kalalagayan. Kaya mapalad po tayo, or maybe tayo po ay isa sa pinili o isa sa itinangin ng Diyos. No? Kaya ang kanya-kanya tayong panahon, kaya nauna na tayo. So, mapalad po tayo because nandito na po tayo sa ating kalalagayan. Right? And pangatlo, with our topic today ay yung applying the Word of God in our lives. So, isa sa paraan para ang Kristiyano ay tumibay at lumakas ay ang salita ng Diyos. Hindi lang yung binasa mo yung salita ng Diyos, of course. Sabi nga ng teksto natin, kapag napakinggan mo at i-apply mo, doon po ang mayroong effectivity. Pero yung pinakinggan lang natin, wala. That's why James uses 3 figures to describe the Word of God. Nagbigay po siya ng figure para i-describe ang salita ng Diyos. No? In verse 21, okay? Right? Sabi po dito, sa isa sa figure na ibinigay po niya, na ang salita ng Diyos is like a seed planted in the heart. Pangalawa, it is a mirror in which we look. Hindi lang tinanim sa puso natin, kasi pag itinanim sa puso, pag nagtanim ka, ay talagang lumalago po yun, dumadami po yun. Kaya yun tulad po doon, na ibig lang sabihin, kapag nagtanim, mabubuhay hanggang sa magbunga. Ganun ang description ng salita ng Diyos sa mga Kristiyano. Pangalawa, inahalin tulad din po ito sa salamin. Na kapag tumingin ka sa salamin, sasabihin sa iyo ng salamin, parang yung salita ng Diyos. Lumabag ka sa nasusulat. Di ba? Ganun po yun. Mga paalala o paalala sa atin bilang mga Kristiyano. And also in verse 25, it is a law, batas, na kung saan sa buhay ng Kristiyano ay magbibigay ng panuntunan or guide sa buhay po natin. That's why this 3, it's very imperative. Kailangan sa buhay ng mga Kristiyano, it is a demand, para sa mga Kristiyano yung salita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya una, course, ay yung pakikinig, hearing the Word of God, says in verse 19 to 20, di ba? And secondly, ito yung 3 imperative, 3 importante na kailangan. Ito yung verb na makikita po natin na dapat malaman ng mga Kristiyano na ang salita ng Diyos sa Kanya ay kinakailangan. Right? Pangalawa is receiving the Word. Hindi lang napakinggan kasi karamihan kasi napakinggan lang. Paano mo malalaman sa isang nakikinig? Na nakinig lang. Kasi hindi niya in-apply. Kaya makikita po natin ang mga nakikinig na hindi in-apply ang salita ng Diyos. Diba? At ito yung pinaka maliwanag sa lahat, yung doing the Word of God. Kapag hindi ginawa ito, either napakinggan lang. Yung dalawa, absent na. Wala na yun doon. Kaya napakinggan lang. So, baliwala sa Kanya. Right?
Kaya ang ating magiging paksa is, again, in verse 22, nandun po yun, sa verse 22, sabi po dito, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving ourselves. So, maliwanag na ang bilang mga Kristiyano, kapag hindi ito ginawa, what do you think? It is a sin? Oh, of course, sin. Hindi natin ginawa. Yung mabuti na alam natin na dapat gawin, pag hindi mo ginawa, kasalanan. Diba? Kasalanan po yun. Either sa mata ng tao, o mata ng Diyos, o sa lente ng Biblia. Kaya, tandaan po natin, ito yung the most committed sin in all Christianity today. No? Mangilan-ngilan na lang ang mga Kristiyano na kapag napakinggan ang salita ng Diyos at ito ay ginagawa, damos, wala na. Hindi na talaga ginagawa. Enough na sa kanila ay yung pinapakinggan. Though marami po tayong tinanggap na mga sermon regarding the Word of God, but again, they are not applying in their lives. Walang application sa kanilang mga buhay. Kaya minsan, na-question ang buhay ng mga Kristiyano. Minsan, napupulaan ang mga Kristiyano because hindi natin ina-apply ang salita ng Diyos. That is a sad, true statement. Totoo po yan, nakakakalungkot na kasabihan. Okay? Kaya, tingnan mo, magsorbe ka sa mga Kristiyano, especially sa mga, sabihin na natin, mga batang mga Kristiyano, out of 10, ay siguro isa lang ang makikita po natin. So, laki ng discrepancy ang ganung bagay. Bagamat itinuturo sa kanila, nalaman nila ang katotohanan, itinuturo ng tama, but ay hindi po nila ina-apply. Yun ang problema sa atin sa kalagitnaan ngayon. Maraming mga Kristiyano na hindi ina-apply. Which is, alam naman natin na salita ng Diyos. Alam natin yan na malaki ang pakinabang mo dyan. Malaki ang magagawa sa paligid at sa buhay ng tao. Right? So, the survey, kinongclude po niya na ibig sabihin, what they know, okay, yung marami silang nalalaman, okay, pero the more naman na hindi nila ginagawa. Kaya again, in verse 22, James says that it is possible, pwede rin mangyari sa iyo ito at sa akin na tayo ay tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, but we are not doers the word of God. Dali lang kasi pakinggan matamis sa tenga. Dahil of course, lalo na kapag nabasa mo ay may kaakibat na pangako. Diba? Sarap pakinggan, pero hirap i-apply at hirap gawin sa buhay ng Kristiyano. Kaya may comment si Dr. E.W. Tozer. Ito kanyang sinulat to deal this issue. Kasi issue talaga ito. Mga kapatid, hindi natin may kakalayan po ito. Maybe some of us na hindi natin ay sasagaw. Although alam po natin na makapangyari ang salita ng Diyos. Sabi ko dito sa kanya statement, and I quote, there is an evil which is in its effect on the Christian's religion may be more destructive than that of communism or liberalism. It is the glaring disparity between theology and practice among
professing Christian. So wide is the gulf that separates theory from practice in the church, that unwiring strangers who touches upon both would scarcely dream that there was any relation between the two of them. No, ibig lang sabihin, maraming mga Kristiyano din na alam ang mga pasikot-sikot sa mga theology. Alam po nila, kargado sila. Kasi problema talaga po yun, mga kapatid. Although malaya po tayong gusto natin gawin natin para lumago yung ating kaalaman, kaya lang napakahirap. Kaya naku-question tuloy yung mga alam ko, yung mga pangyayari na talagang sophisticated theologians, marami na silang nalalaman, but di bumabagsak sila. One at a time. Imagine, ang tagal mo na sa Kristiyano, marami ka nang nahikayat, marami nang naniwala sa iyo, marami nang naging pabor sa iyo, marami nang yumakap sa iyo. Di ba? Marami nang naniwala sa iyo. And then, later on, bigla kang babagsak. So, yung influence mo, babagsak na rin yung nagtiwala sa iyo. Napakahirap ng mga kalalagayan ng mga Kristiyano. Kaya sa ating pag-aaral sa hapon ito, sa mensahe na ating makapakinggan, ay ikaw at ako na ang mensaheng ito ay maybe will apply in your lives. Of course, mensahe po ito ng Diyos, kaya 100% na may application po sa buhay po natin. Okay? So, again, James gives us 3 things that must happen. Merong 3 bagay na magaganap if we are going to mature and grow from the Word of God. No, hindi lamang magbibigay ito sa iyo ng pag-asa or katatagan ng iyong pag-asa, dahil the more you read the Word of God, the more you apply the Word of God, the more faith comes, and the more holy you live. Diba? Ganun lang yun eh. Sige, subukan mong punuin ang puso mo ng kabutihan ng salita ng Diyos. Diba? Ay magbibigay po ito sa iyo. Kaya si James ay binigyan po tayo ng 3 bagay na dapat mangyari sa buhay po natin. Una, in verse 19 to 21, develop an attentive heart. No? Subukan natin, itry natin yung puso natin nakatuon sa salita ng Diyos, handang tanggapin, handang pakinggan, at handang gawin. Madali lang kasing makinig. No? Kaya ito yung ating dapat gawin na kailangan pag-aralan po natin, na yung puso po natin nakatuon at magkaroon tayo ng attention sa salita ng Diyos. Right? Madali lang magbasa ng salita ng Diyos. Just to do your part as a Christian. No? Para lang magawa ko yung parte ko bilang Kristiyano, basahin ko ang salita ng Diyos. After that, balik ulit ako sa cellphone. At least nakabasa na ako. Diba? Kaya wala nang konsensya sa iyo dahil nakapagbasa ka na ng salita ng Diyos. And later on, marirealize mo, parang nakonvict ka anong nangyari sa binasa ko na salita ng Diyos, paano ko in-apply. While yung binalikan ko ay naging meaning sa akin. So it means, binigyan mo ng tuong pansin yung bagay na umagaw sa salita ng Diyos. Kaya nga, sabi po ng verse 19 sa ating text,
Right? Basahin po natin. Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak. Okay? Ano pa? Sabi ko dito. And slow to anger. This is 3 graces. No? Sa buhay ng Kristiyano. Slow to wrath. No? Sabi po doon, wherefore. Ibig sabihin, before and after, ay there is something na sinasabi dito. Wherefore. Ibig lang sabihin, bago ang lahat, okay, yung nakaraan previously and spoken about yung kinakaharap po natin. Okay? In verse 18, those who have been regenerated by the Word of God, kayo, bilang mga Kristiyano, tandaan po natin, we are regenerated to the Word of God, are to be conduct themselves according to the instruction found in verse 19 to 27. Nandito po yung instruction. Ano yung instruction? Sweet to hear. Anong ibig sabihin po nun? No? Nakikinig siya ng matiwasay. Nakikinig po siya ng merong pangunawa. Tinatanggap niya yung kanyang pinapakinggan sa kanyang puso na merong ibig sabihin po nito. Ibig lang sabihin, there should be eagerness to listen. Meron siyang kasiyahan at kagalakan na pakinggan ang salita ng Diyos. Eagerness to listen and to comprehend the Word of God. Kala na po natin, ganun na lang ang pagiging Kristiyano. Punta ka sa simbahan, makinig, after that, makinig, tapos na. Balik sa dati, hindi pala, ibig sabihin nun. Dahil ang sabi po ng 1 Thessalonians, chapter 2, verse 13, ang sabi po dito, for this cause, also thank we God without ceasing, because when you receive the Word of God, which you heard of us, receive it not as the word of men. Receive it as not the word of men. Kasi yung salita ng Diyos, salita ng tao, merong kasamang panluluko doon. Merong kasamang pandadaya doon. Di ba? Depende sa kanyang, gusto. Depende sa kanyang agenda. While yung salita ng Diyos, kung ano yung nando doon, whether you like it or not, ay talagang magaganap po yun. Di ba? Right? So, ibig lang sabihin, but as it is in truth, the Word of God, which effectively work it also in you that believe. Pag pinaniwalaan mo pala ito, ay mangyayari sa iyo. Kaya pala, may mga tao, may mga Kristiyano na parang walang nangyayari kapag nakarinig ng salita ng Diyos. It means they hear the Word of God. Napakinggan lang, only the words. Kaya walang epekto sa kanilang mga buhay. May mga ganyan. Pakinggan lang. Kasi salita nga lang yun di ba? Kaya pag napakinggan lang, wala talagang magiging epekto. Ano magiging epekto yan sa buhay mo? Kapag napakinggan mo lang. Diba? Pag sinabi ng mamumulaw, mananalo ka ng loto. Hindi ka naman tumaya. Wala. Mangyayari, di ba? Pero sa salita ng Diyos, pero alam po natin na totoo yun. Hindi, napakinggan mo lang, ay masarap sa pakinig.
Kaya walang epekto sa kanyang buhay. Isa yun sa mga tao, klase ng tao. Yung iba naman, receive the word of God as truth. Alright, totoo yan. Naniniwala ko dyan. Totoo ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos naman ay hindi yan nagsisinungaling. Okay? And of course, sa kanyang paniwala, meron talagang immediate effectual results in their lives. Di ba? Merong epekto talaga. Okay? Na kapag paniwala mo salita ng Diyos niya at hindi niya nagsisinungaling at pinaniwalaan mo, talagang merong epekto sa buhay mo. Diba? Epekto sa buhay mo lang. Pangalawa, so to speak. Okay? Pinapakita lang dito na dapat ipakita po natin yung ating reverent attention. Okay? As being the Word of God presented. Meron kang kakaiba na attention habang ang salita ng Diyos. Diba? Do you sometimes ay na-feel ninyo na kapag binabasa ng salita ng Diyos, parang natutuwa ka na sisiyang ka. Parang gusto mong mapakinggan ka agad. There's time na dumarating yung mga ganong pagkakataon. While you are showing your reverence upon hearing the Word of God. It means binibigyan mo ng atensyon ang salita ng Diyos na habang pinipresenta sa atin. Sometimes, a person is so eager to be the teacher. Ganun na. Right? May mga tao din naman na talagang gusto na lang siya lang magsasalita, ayaw niya maging estudyante, ayaw niya na makinig. Napakinggan ko na yan. Kalimitan, yun po yun. Ay, napakinggan ko na yan. So, gagawa na lang siya ng kanyang outline. Kaya sometimes, ayaw na rin magpasako sa salita ng Diyos. Ayaw niya na maging estudyante. Ibig lang sabihin, the moment na nandiyan ka, maging estudyante ka, makinig ka sa salita ng Diyos. Right? Baka para sa iyo yun. Hindi yung babaliwain na lang natin. Salita ng Diyos yan. Whether you are a theologian or magaling kang speaker, makinig ka pa rin. Baka para sa iyo yan. Right? Hindi lang para sa kanila. No? Kaya minsan, debate na lang. Ayaw nang makinig. Okay? Minsan, napapansin po natin. Hindi na sila nakikinig. Yung mensahe, kasi busy na sa kanyang magiging, tawag dito, comment. Pakita niyo ba natin yun? Maraming ganyan. They are busy mentally preparing their next statement regarding dun sa piniprint sa kanila. Okay? Mapapansin po natin sa mga debate or something na pinag-uusapan. Yun, mga naghihintay lang yun na pagkatapos na yung magsasalita, yun, papasok na yung mga ideas nila. Kaya pag sa conference, pinagsasabihan yung mga gustong pasikat na huwag nyo nang ipilit yung inyo. Sa iyo yan. No? Kung ano yung topic, yun yung question, kundi yung mag-propose kayo na ganito ang gagawin. Kaya sometimes, nakapaghanda na sila, hindi na sila makikinig sa dapat pakinggan. Okay? Maraming mga bagay na ganyan. Kaya tandaan po natin, the moment na nandiyan po tayo at gusto po natin i-push yung debate po natin, pero dapat isipin po natin, pinag-isapan po natin ang salita ng Diyos kasi debate, salita pa rin Diyos ang pinag-uusapan. Kaya
dapat po nating isipin na ang purpose ng debate was not to gain knowledge but an opportunity only to express your view. Yan lang yun. Tapos na. Pagkatapos nun, hindi makinig ka, pakinggan mo kung ano yung sinasabi. Diba? Hindi yung i-post natin yung gusto natin. Okay? Kaya, pakinggan po natin. So, hindi lamang po yun. Bilang mga Kristiyano, kung talagang willing, of course, willing naman tayo lahat. Diba? Willing to hear or listen. Okay? Kapag willing ka na makinig, nandyan ka talaga, of course, epektibo po yan sa buhay ng Kristiyano. Okay? So, tandaan po natin, mga kapatid, we need to have attentive ears so that we may hear what God is saying to us. Okay? Kailangan attentive yung nagsasalita ng Diyos. Pag nagsasalita ng Diyos, tumigil ka na. Itigil mo na yung kasi cellphone mo. Itigil mo na yung kung anong ginagawa mo. Huwag ka nang gumawa pa ng kasi ito lang yung time I think ito lang yung time sa iba sa atin na makapakinig ng salita ng Diyos. Right? Maaaring sa bahay, hindi na tayo, kasi wala naman tayong family worship, walang Bible study, so hindi na natin nagagawa yun. So pagdating dito sa simbahan, this is only the time para makinig tayo sa salita ng Diyos. Kaya hindi sa salita, tumigil ka na sa ginagawa mo, bitawan mo. Okay? Dahil dalawa ang purpose ng bakit ka nandito. Di lamang yung nandito ka para makita namin na nandito ka bilang presensya mo, bilang membro ng donor ko. Nandito ka para makinabang sa salita ng Diyos. Magbigay ng tungkulin mo sa pagsamba sa inyong Diyos. Kaya we need to be attentive. Kaya ang example dito ng Panginoon sa mga Sadducees and Pharisees sabi niya, hindi nyo ba napakinggan? Bagamat itong mga taong to ay kabisado nila yung batas at alam nila sa kanilang kaisipan na mabuti yung mga napapakinggan nila, but they are not living right. Hindi nila pinamumuhay yung mga bagay na napapakinggan nila. Kaya, pangatlo is slow to wrath. Okay? Kailangan hindi yung impulsive. No? Hindi yung agad-agad. Okay? Magagwardiyahan natin po yan. Ibig lang sabihin, we are to guard against a quick tongue. We are to guard against angering quickly. Dahil merong malaking resulta po ito. No? Subukan mo may magtanong sa iyo at magiging balabal yung sagot mo. Di ba? Magagalit yung pakikinig po sa iyo. Kaya nga sabi ng Proverbs 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Diba? Slow to wrath. Pigilan po natin agad-agad na tayo ay magiging magalitin. Huwag nating pairalin. Kung hindi man natin kaya, alam po natin na may biyaya ang Diyos.
Dahil ang biyaya ng Diyos sa kanyang anak, slowly talagang pinoporma yan. Okay? Patuloy na inuhubog ang Kristiyano na magiging kamukha ni Kristo. Diba? Patuloy na yun po ang purpose ng pagkatawag sa iyo. Hindi lang yung tinawag ka para magkaroon ka ng tinatawag na buhay ng pangwalang hanggan. Diba? Hindi lamang po tayo nakatuon doon. Hindi yung papunta doon. Of course, mayroon ka ng buhay na walang hanggan dyan. Paano ka lumakad ngayon? Papunta doon sa purpose ng ating Panginoon. Ganun na lang ba yun? May buhay na walang hanggan ako dito. Pagdating doon, may buhay na walang hanggan pa rin ako. Kaya lang, paano yung lalakaran pa natin na mahabang panahon pa? Okay? Ano yung magiging isang pamuso sa mga nakapaligid po sa atin? Kaya paniwala na, ganito pala mayroong buhay na walang hanggan. Yung ginagawa mo, yun din yung ginagawa ko. So, meron din ako niyan. Kasi pares lang naman yung ginagawa natin. Diba? Meron din ako niyan. Hindi lang ikaw. Sinap lang pa. Ibig sabihin, naloko pa natin yung iba. Right? Kaya, tandaan po natin, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Kaya, if we want, kung gusto mong makita ng iba si Kristo sa buhay po natin, right? Of course, meron tayong desire na maganda ang tingin nila sa atin. Kasi alam natin na tayo po ay namumuhay, nabubuhay bilang mga Kristiyano. Kaya ang paniwala po nila ay talagang ganyan ba ang mga Kristiyano. Kaya pilitin po natin by the grace of God and through His power, we must overcome. Ma-overcome po natin yung mga bagay na umahadlang sa buhay ng Kristiyano. So, we can overcome the anger and wrath in our life. Okay? Kasi hindi totoo. Dahil yung wrath and anger, trabaho ito ng laman eh. Right? Trabaho ito ng laman. Ito yung characteristics of the works of the flesh. While sinasabi po natin, bagamat talaga namang pinipilit po natin na alisin po mga yan. Pero may palatandaan, may warning naman tayo na dapat natin control. Okay? Ibig lang sabihin, bilang mga Kristiyano, we have the love and self-control na dapat makita po sa atin. Hindi yung bunga ng laman na makita sa iyo. Kundi ang makita dapat sa iyo, yung pag-ibig na ito yung bunga ng espiritu, di ba? Nakikita sa iyo, hindi laman. Gawa ng laman. Dapat, ang makita sa atin, meron tayong love and self-control. Ito yung characteristic ng fruit of the Spirit. Di ba? Dapat yun ang makita po sa atin. Right? Mga kapatid, dapat po ang makita sa inyo. Tandaan po natin. Again, in verse 21, ang sabi po dito, therefore, put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word. It is able to save your soul. Okay? Kaya kailangan, para matutunan po natin ang salita ng Diyos, we must also have a clean heart.
Tandaan po natin, ang condition para pagtanggap sa salita ng Diyos is to lay apart all filthiness and superfluity. Dapat alisin ang mga bagay. Kasi hadlang po yan. Okay? Those naughtiness and overflowing wickedness. Kaya kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos, we must strip. Ibig nang sabihin, alisin natin lahat ng mga bagay. Halimbawa, yung mga dirty in your garments. Kapag nilabahan ka, nilabahan, maalis po yun. So it means, ganun din po ang salita ng Diyos. We must strip off and cast it aside like a dirty garment, all that is impure in the sight of God. Para matanggap po natin ang salita ng Diyos. At tanggapin po natin na merong kababaang loob. Receive it with meekness. Right? Akala natin, gano'n na lang. Sa bagay, napakinggan lang naman di ba? Walang problema po doon. Right? Depende kung talagang tatanggapin mo ang salita ng Diyos at gusto mong talagang magkaroon ng sa puso mo, may mga paraan. Kaya nga sabi kanina, we must receive the Word of God with a clean heart. Right? Pangalawa, we must receive with meekness. Kaya in order to learn from the Word of God, we must also have a teachable heart. Nakahanda yung puso po natin na turuan ang salita ng Diyos. Hindi. Binabaliwala natin. Enough na sa akin na mapakinggan ng salita ng Diyos. Ayoko nang matupa. Right? Kaya dapat meron tayo talagang yung puso natin ay handang maturuan. Why? Importante po ito mga kapatid because having an attentive heart or teachable heart, ito yung mag-prepare sa'yo para gawin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kung wala yun, hindi mo talaga gagawin. Right? Kung hindi handa ang puso po natin para sa salita ng Diyos, can prepare to do what God says. Hindi tayo handa po. Hindi natin gagawin. Nararapat na makita po natin. Right? Ano ba ang ibig sabihin ng meekness? Between humility. Meekness is an attitude of humility. Humility means to subject yourself quietly to God, being open to correction. Alam na natin ang ibig sabihin ng meekness and humility. Kaya, without kapag sinasabi ng isang Kristiyano, I have an humility. Pero yung characteristic, yung attitude ng humility ay wala sa iyo. False humility. Walang meekness. Dapat magpakumbaba po tayo. Kung gusto po natin magkaroon ng epekto ng salita ng Diyos. Kaya karamihan, mga talagang meron ito, those humble Christians, like nasa Psalms, kung saan sinasabi, speak to me through your word and I am ready to pray. Handa akong magpatama. At wala akong ididepensa sa sarili ko. Ganun po ang dapat ang attitude ng Kristiyano
kapag ang salita ng Diyos ay may pinapakita para magkaroon ng epekto sa buhay mo. Di ba? Right? And to the confirmation, and receive with meekness the engrafted word. Tanggapin daw natin na mayroong pagpakumbaba ng salita ng Diyos. Okay? Now, not only must we have a meek, humble heart, we must have an attitude also of hospitality. Hindi lang doon tatapos din. Okay? So, it means, yung receive na binanggit po dito means to give here. Ibigay natin ang ating tainga. To be hospitable or to accept the word. Para bang yung gusto mong tumanggap, para bang yung merong bisita na pumunta sa bahay mo na naging hospitable ka, ganun ang tinuturing sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Pag meron kang guest na dumating, ay nagiging hospitable ka, di ba? Nagiging mapagtanggap ka sa isang bisita. Ganun ini-illustrate yung pagtanggap ng salita ng Diyos. We receive the word of God. Meron po tayong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Okay? Bagamat talagang mahalaga ang salita ng Diyos. Okay? So it means we receive all the word of God. May parte na ayaw mo, may parte na gusto mo, lahat po yun, tatanggapin mo. Hindi lang yung mamimili po tayo kung ano yung gusto natin. It means we receive all the word of God. The part we like and the part we don't like. Kasi yung iba, pag nag-devotion, gusto niya doon lang lumisa. Ayaw ko niyan kasi kinakastigo ako dyan. Dito ako dahil puro ito positive para sa akin. Nagkaroon to rin ng pag-balance sa salita ng Diyos. Nagkaroon to rin ng bakod. Kasi ang salita ng Diyos, alam naman po natin ay mabuti po yan. So it means, either you like it or not, or you like it, mabuti para sa atin. Di ba? Hindi. Namimili po siya. Right, mga kapatid, alam naman po natin na lahat po tayo ay gusto po natin lumago, gusto po natin mabasa ang salita ng Diyos, gusto natin mapuno ang puso natin ng salita ng Diyos. Right? Lahat po yun ay yan po ang ninanais po natin. Kaya lang sometimes hindi natin nagagawa. But we want to grow from the Word of God. Kung gusto mo talagang lumago sa salita ng Diyos, una, you submit. We submit to the Lord. Okay? In order to grow from the Word of God, we must submit to the Lord. Pangalawa, we must receive the Word of God. Okay? Na ibig lang sabihin, sa lahat ng salita ng Diyos, kahit ayaw mo man o gusto mo na ang lahat po yun, iisa lang ang nire-reveal nito, okay? Hindi para sa iyong kabutihan, lahat naman para sa kabutihan. Kapag ipinakita na kasalanan ang ibinapakita doon at pinapaalala sa iyo na, meron kang kasalanan or even your shortcomings, ibig lang sabihin, maganda pa rin po sa atin po ito. Why? Because it requires changes in our life. Imagine yung salita ng Diyos. Lahat po yun ay para sa pakinabang po natin, hindi lang mga Kristiyano na nagsusumikap na maging kawangis ng ating Panginoon. Lahat po yan ay ibinigay po sa atin kahit hindi
At pangatlo, we should do it with joy. Right? Kailangan po natin magagalak po. We see the Word of God. So, meron kang kagalang. Pangalawa, in order to grow from the Word of God, we must also have an obedient heart. In verse 22 hanggang 27. Okay? Dito sa verse 22 and 27, ito yung puso ng the book. Yung 22 hanggang verse 27. Ito yung puso. Ito yung pinakapuso dito. Okay? Dahil merong command, may utos po dito, especially in verse 22. There is a command. In verse 22 and in verse 23, there is an illustration. And in verse 24, there is an application. Mayroong tatlo. Kaya ito yung puso ng text na to, itong verse, itong chapter na to. Okay, balikan mo natin, yung verse 22. Ano sabi po ng verse 22? Mga kapatid, sabi po dito, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. No? Ibig sabihin, command po ito. Okay? Command po ito, utos po ito. Ito. At ito rin po ay extension kung saan ay sinabi na regarding concerning and hearing and doing. No? So, balikan po natin. Okay? Anong sabi po dito? But be doers of the word. Okay? It literally means become ye or show yourselves to be. Pakita po natin na talagang sumusunod po tayo. Ibig lang sabihin, we are keep ensuring ourselves to be. Kaya sometimes, mga Kristiyano, kapag mag-respond sila sa salita ng Diyos, the demands of God's Word only once in a while, hindi yan tinatawag na real doer. Minsan mo lang nasusundin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Ibig lang sabihin, hindi yan tunay na gumagawa. Once in a while lang. Diba? Minsan lang natin gagawin. Kaya pinagdidiinan po dito sa text po natin. Kung ito ay babasahin natin ng buo, yung tinatawag na salitang doer po ito. Dito, apat na bisis po ginamit po ito. Ibig lang sabihin, pinagdidiinan po ito. Hindi naman po dito binanggit, kundi binanggit pa sa may ibang books na mahalaga na gumawa po tayo. Gawin po natin na ibig lang sabihin, we have to submit its authority and comply with its requirements. So, ano yung sinasabi ng Bible o ng mga verses, kailangan magpasubmit ka. Dahil authority po yun eh. At gawin natin kung ano yung requirements na hinihingi na ito. Kapag hindi natin ginawa po yun, ay anong tawag po doon? Ay dinadaya lang natin. Ang sarili mo ang dinadaya mo. Sarili natin ang dinadaya natin. Diba? Kasi nakinig lang tayo tapos hindi natin ginawa. Ibig sabihin, walang bunga doon sa ating pinakinggan. Dinaya mo ang sarili mo po natin. That's why James warns about being hearer only.
Okay? If we are doers of the word, we will not be hearers only. Kaya kapag ginawa po talaga natin, hindi lang talaga tayo nakikinig. Diba? Kaya tingnan mo yung mga disciples. Okay? The moment na mapakinggan nila ang pinag-uutos ng Panginoon, ay talagang ginagawa po nila. So it means they are the two disciples and learners. Diba? Kaya sumusunod sila kaagad. Okay? Kaya sinasabi po ni John sa isang tao na inaakala natin na ang pakikinig is enough or sufficient to be a hearer, ay dinadaya natin ang ating sarili. Okay? Dinadaya natin ang ating mga sarili. Some Christians hear the word, but change does not result. Kaya walang pagbabago. Walang resultang pagbabago dahil nakinig lang. Pero tandaan po natin, being a doer of the words, it makes a difference in your life. May magbabago. Something na magbabago. Hindi lang something. Malaki. Makikita sa atin. Right, tapusin na natin. In verse 23 to 24. Okay? Dito kasi sinasabi na ito po ay sa verse na to, it is the mirror represents the word of God. People who are hearers see themselves in the mirror and forget what they see. Na ibig lang sabihin, yung salita ng Diyos ay meron ng kukunting influensya sa kanilang buhay or even no influence on them. O walang influensya. Kahit tumingin na nga sa mirror, at sasabihin sa'yo, iba ka na, ay wala pa rin. Hindi niya binigyan pa rin ng importansya yung ganun ba. Kapag nakinig ka lang, yun yung mangyayari. Walang influensya. But a Christian who is hearer and a doer sees themselves in the mirror and says, bahala ka na kung ano sabihin mo doon sa mirror. Diba? Okay? Or something na merong nagbago sa'yo, nakita mo sa mirror na yung dating mali, ay nakita mo ay nagbago. At tumingin ka sa salamin, oy, may nabago. Okay? Hinahalin ko lang po sa salita ng Diyos po yun. Kaya kapag tayo tumingin sa salita ng Diyos, pag tumingin ka sa salita ng Diyos, of course, makikita mo dito yung kahinaan mo, yung kasalanan mo, yung pagkukulang mo. Ano nakita po natin po? We see the righteous standard, the word of God. Di ba? Kaya malaki ang potential ng salita ng Diyos sa buhay po natin. It will take change in our life. The moment na ikaw ay laging nagbabasa dyan, tandaan mo, maraming magbabago. Maraming ipapakita sa iyo ng Diyos. Matutunan mo yung standard, righteous word. Of course, with that, we can fix. No? Pwede nating mabago o alisin o fix yung mga bagay, what is wrong. Di ba? Kasi ito yung salamin mo, ito yung salamin natin. Bigyan natin. Okay?
Ito yung mirror salamin sa atin na magpapatama sa atin kung saan lalo pa tayong nagiging tama sa paningin ng Diyos po sa atin. Okay? Now, in verse 25, ang sabi po dito, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Oh, may pangako, mga kapatid. Okay? Dito, sinasabi sa mga gumagawa ng salita ng Diyos, wala na yung mga nakikinig na lang. Inalis na yun kasi walang kwenta, nakikinig lang yun. Okay? Maraming nakikinig. Ayaw namang gumawa. Kaya doon tayo sa gumagawa. So, ang pangako nandun to those who are act upon the word of God. No, ito yung pangako. Okay? Ito yung dealing kung saan gumagawa the one who act the word of God. O bakit sinabi po dito that there is a perfect law of liberty? Ano ba ang pagkaintindi po natin sa mga bagay na ito? Does the perfect law of liberty mean that we are liberated from the law and can do as we please? Yun ba yun ang ibig sabihin po nito? Na ito pa ay magbibigay sa atin ng lisensya para mamuhay ng kasalanan. No, kasi sinabi po dito, the perfect law of liberty. Meron na tayong kalayaan. So, anong ibig sabihin po nito? The perfect law of liberty means that we are liberated from the law. Okay? And can do as we please. So, James, hindi sinasabi ni James dito na meron ka ng lisensya para gumawa ng mga bagay which is against the word of God. So it means dito lisensya para gumawa ng kasalanan. Alaman na po natin, through freedoms found only in the Lord Jesus Christ. Okay? Wala na sa'yo, o malaya ka na sa anumang sinasabi ng batas, lumang batas. Hindi, nasa batas ka na ng biyaya ng ating Diyos. Okay? Kaya tandaan po natin mga kapatid. Kaya sabi ng salita ng Diyos, man shall be blessed instead. Blessed is the same word used in Beatitudes. Sinabi din po dun sa Beatitudes na kapag gumagawa po tayo o pinapractice natin ang salita ng Diyos, there is a true happiness. There is marami po tayong makikita sa buhay po natin. Okay? Now, in verse 26, sabi po dito, basahin po natin, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceive his heart, this person's religious is worthless. Okay? Baliwala sa kanya ang religion. Alam nyo, ang religion, what do you think? Religion is good? Hindi. Sa akin, hindi. Kasi religion, nagpapalayo sa Diyos. Maliban na lang sa Christian religion. The other religion, talagang pinalayo sila sa Diyos. No? Lalong lumayo eh. Imbes na lalapit, lalong lumabo, natakpan ng mga katotohanan. There is hiding in that religion. No? So, ano ibig sabihin po nito? Okay? Ibig lang sabihin po dito,
ay makikita po natin na dapat ibigay po natin yung ating attention na bawat akbang ng Kristiyano ka nga, pero hindi mo naman matanganan ang iyong tila, o you cannot bridle or you cannot control your tongue. Okay? Madalas ay nakakapagsabi po tayo ng maling salita. One word, one wrong word, one angry word. Diba? Kaya ingat po tayo because ito ay mapipigilan. It can void all action and testimony. No? Kaya pag hindi mo makontrol ang dila po natin, napipigilan niya yung mga testimony po natin. Na pipigil yung ating mga patotoo. Okay? Hindi sila maniniwala sa atin kapag hindi natin napipigilan o na-control ang mga tila po natin. So, ano yung tama? Okay? Sabi po dito, pure religion, undefiled before God the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. So, anong klase po ito? Handaan po natin. Ito yung tunay na religion. Faith in Christ result in pure religion. Hindi mo magagawa ito kahit sabihin mo meron kang religion na kinakaani ka. You cannot love them. Hindi mo magagawa, kundi nanakawa mo yun. Hindi mo lang nanakawa mo something in material, kundi nanakawa mo siya ng mga katotohanan. Hindi mo masasabi yung mga totoo. Kaya hindi tamang religion po yun. Only true religion, or pure religion, it result. Okay? Worse, faith in Christ. Kaya kapag meron kang pananampalataya kay Kristo, anong magiging resulta po nito? It is a pure religion. It is a pure true love for others. Walang walang kasamang kasinungalingan yun. Walang kasamang pag-ibig po natin sa iba. Dahil ang intention po natin, ma-share po natin yung ating mga naranasan, yung pag-asa po natin sa kanila. Kaya wala tayong intention na sila ibutuhin. Kaya ang tunay na religion, it's a Christian religion. We have faith in Christ. At pwede natin ma-exercise ang tunay na pag-ibig. Right? Hindi natin ma-exercise ang tunay na pag-ibig. Lahat ng pag-ibig na yan, mayroong nakatagong yan. Sabi ito, intention. Diba? Pero yung tunay na pag-ibig, bilis nanggagaling lamang sa merong pananampalataya kay Kristo. That's why James was convinced that the true Christianity would produce service that is glorifying to God and to help others. Yun po yung bunga po nun. Kaya ang tunay na paglilingkod mo ay talagang magbibigay ng para sa papuri ng Diyos. Kaya nga lagi natin sinasabi, para sa papuri ng Diyos. Ginagawa ko ito. Yung ginagawa kong pagmamahal sa aking kapwa-tao, kaya ko isinishare ng gospel sa kanila, to glorify God. Kaya nakonvince ko siya. Si James. Kaya hindi mo na mapigil yung dila mo. Kanina, kailangan mapigilan yung dila po natin para ma-avoid, para hindi masira yung ating testimony. Now, okay, ay pwede mo nang gamitin yung dila mo. You can now, malaya mo nang sabihin yung salita para sa kanila. Okay? Pwede mo nang sabihin sa kanila, na si Kristo. Hindi, sabihin,
Hindi mo na control yung dila mo. Okay? Kasi nasa yung tunay na pure religion. Nasa yung tamang religion na sinasabi. Sa Christian religion. This to produce a service. It is glorifying God. Kaya pagtulong natin sa kapwa natin, walang halong pag-iimbot yun. Walang halong panluloko. Now, in our closing, is God's words changing in your life? Ang salita ba ng Diyos, mayroon bang epekto sa buhay po natin? Patuloy na minumuldi po tayo, patuloy na hinuhubog tayo ng salita ng Diyos. Or we just only a hearer and a hearer, not a doer. Okay? Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay parang tunay at parang ito ay salamin kung saan ipinapakita yung mga bagay na dapat importanteng baguhin sa buhay Kristiyano mo. O ang salita ng Diyos ay meron bang patunay na araw-araw ay binabago po tayo. At panghuling tanong, yung pananampalataya natin kay Kristo, ba ay nagpapakita na sa atin ang tunay na reliyon? Right? Ito ba ay nagpapakita na tayo po ay meron tayong wagas okay? So again, James never said that works save you. He said that if you are saved, you will have pure religion. Ito yung palatandaan na ang mga tao na kapag nakita nila o nakita kayo at sasabihin nila that really indeed Christ is in you. Nasa iyo si Kristo. Alam niyo ba kung anong mangyayari? Mag-glorify. Magbibigay ng pagpuri sa atin. Napakalaga po sa atin sa buhay ng Kristo. Tayo po. Kami o Diyos, nagpapasalamat muli sa aming napakinggan. Bagamat salita mo ay napaka-importante po sa bawat isa po sa amin. Maaaring sometimes hindi namin ito nabibigyan ng kahalagahan. Maaaring binabaliwala namin po ito. Maaaring sinasangkabi namin po ito. Or maaaring pinapna sa amin na nakikinig lang kami dito sa simbahan na after ng sermon ay wala na doon. Nakalimutan na namin. Hindi na namin alam na pagdating sa bahay, hindi na namin matandaan kung ano yung mga aral na aming natutunan dahil nakinig lang kami. Hindi namin binigyan ng tamang pandinig. Hindi namin pinapasok sa aming mga puso at hindi namin inasam na ito po ay magkaroon ng epekto sa buhay po namin. Kaya nababaliwala po Diyos. Ninanakaw ang mga biyaya po ito na supposed to be ay magiging ilaw, magiging salamin, magiging gabay po namin. Kaya pagdamat, yan po ang katotohanan sa bawat isa po sa amin. That's why sa oras po ito ay humihingi po kami ng kapatawaran, tulong na ito po ay gawin po namin o Diyos. Una, pangalawa,
pinaka-importante sa buhay po namin. Ito yung salita mo na siyang magiging gabay po namin. Kaya sana Lord, help us na hindi po namin bibigyan ng malit na importansya. Kundi ito yung pangunahin ng Diyos na parte ng buhay ng Kristiyano. Salamat sa mensahe na Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa